Narinig ko, nasa ospital ang kapatid mo, maingat na sabi ni Sofia kay Isabela. Si Sofia, ang matalik niyang kaibigan at kasamahan sa pagbebenta sa bayan, ay nag-aalala. Ngayong araw ng mga puso, ang kanilang mga paninda ay mga bulaklak, lobo, at stuffed toys na nakalagay sa tabi ng simbahan, umaasang maraming bibili. Oo, alam mo ba kung saan ako makakautang? Tanong ni Isabela, may bahagyang pag-asa sa boses. Ngunit umiling lamang si Sofia, kaya't napabuntong hininga na lamang si Isabela. Ramdam niya ang bigat hindi lang sa kanyang katawan kundi pati sa kanyang isipan. Ilang araw na ang nakalipas simula nang ma-hospital ang kanyang kapatid, at ilang araw na rin siyang pagod sa pagbebenta at sa paghahanap ng taong maaaring magpautang sa kanya. Kailangan niya ng malaking halaga para sa operasyon ng kanyang kapatid, na nabalian ng paa dahil sa pagbubuhat sa trabaho. Ngunit wala silang sapat na pera para dito. Habang tumatagal ang pananatili ng kanyang kapatid sa ospital, patuloy ding lumalaki ang kanilang bayarin. Lalo itong nagpapabigat sa kalooban ni Isabela, lalo na't wala siyang maayos na trabaho. Ang kanyang kapatid ay menor de edad pa, kaya't siya na lamang ang tumatayong tagapagtaguyod ng kanilang pamilya. Kumain ka na ba? Ang putla mo na, tanong ni Sofia na puno ng pag-aalala. Ngumiti si Isabela at tumango, ngunit sa loob-loob niya, nagsisinungaling lamang siya. Hindi niya magawang kumain habang iniisip ang kalagayan ng kanyang kapatid. Susmar Joseph, napalingon si Isabela sa gitna ng simbahan nang marinig ang malakas na boses na iyon. Nakakunot ang kanyang noo nang makita ang isang lalaki na nakasuot ng pangkasal, halatang balisa. Hala, si Kuya nagmumura sa harap ng simbahan, bulong ni Giza, isa pang kaibigan ni Isabela. Kitang-kita nila ang lalaking tila may tinatawagan at hindi mapakali. Anak, hindi pwedeng hindi matuloy ang kasal mo. Maraming tao ang naghihintay sa loob, sabi ng isang ginang na lumapit sa lalaki. Waring wala itong bride. Pogi ni Kuya, tapos iniwan, bulong ni Sofia kay Isabela, na hindi alam kung seryoso o nang-aasar ang kaibigan niya. Miss, tawag ng lalaki kay Isabela, na ikinagulat niya. Halata ang kaba at pagkataranta sa mukha nito. Are you single? Tanong nito, na lalong ikinagulat ni Isabela. Nangingilabot siyang tumingin sa lalaki, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ay, sir, single yan, sagot ni Sofia sa halip na si Isabela. Tinignan siya ni Isabela ng masama, ngunit sinagot lamang siya ng kaibigan ng isang pilyang ngiti. Sumama ka sa akin, mariing utos ng lalaki habang mabilis niyang hinawakan ang pulsuhan ni Isabela. Hindi siya makapagsalita sa bilis ng pangyayari. Naglakad ang lalaki ng mabilis, ngunit nang makarating sila sa gate, agad na hinayla ni Isabela ang kanyang kamay mula rito. Galit niyang tinitigan ang lalaki at mariing nagtanong, Sir, baliw ka ba? Sino ka ba para basta mo akong hilahin ng ganito? Huminga ng malalim ang lalaki at mahina hong sumagot, Miss, pasensya na kung nag-ulo kita. Baka nga baliw na ako, pero kailangan ko talaga ang tulong mo. Tulong? Hindi nga kita kilala, tapos basta mo na lang akong hihilahin. Ano bang problema mo? Sagot ni Isabela, halatang inis. I'm Alejandro, pakilala ng lalaki habang nagmamadali. Hindi dumating ang bride ko. Wala na siya sa hotel kung saan siya dapat nagstay. Hindi ko alam kung ano ang nangyari, pero ang kasal na ito ay kailangang magpatuloy kahit wala ang original bride. Napakunot ang noo ni Isabela, ngunit nakikinig siya sa paliwanag ng lalaki. Oh, tapos sir, ano naman ang kinalaman ko dyan? Nagbebenta ako dito ng maayos. Be my bride. Name your price. Babayaran kita kahit gaano kamahal, basta pumayag ka, biglang sabi ni Alejandro. Napanganga si Isabela sa narinig, hindi makapaniwala. Sa kabila ng pagkabigla, naisip niya ang kapatid niyang nasa ospital. Kailangan ng kanyang kapatid ng operasyon, at ito ang pagkakataon para may pagamot siya. Wala rin naman siyang nobyo, kaya't naisip niyang wala siyang mawawala. Ngunit nag-aalinlangan pa rin siya. Bayaran mo ang lahat ng medical expenses ng kapatid ko, bills, check-up, lahat. Papayag ako, sagot ni Isabela, nilulunok ang kanyang pride. That's all. Deal, mabilis na sagot ni Alejandro. Ngayon, halika na. Aayusan ka pa natin, dagdag niya habang hinayla si Isabela papunta sa simbahan. Wala nang nagawa si Isabela kundi magdasal na sana tama ang kanyang naging desisyon. Ilang buwan nang lumipas mula sa kasal na hindi niya inaasahan.
Tinupad ni Alejandro ang lahat ng kanyang pangako. Kumuha siya ng nurse na nag-aalaga sa kapatid ni Isabela, kaya't nabawasan ang kanyang alalahanin. Laking pasasalamat niya sa lahat ng iyon, ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang katotohanang CEO pala si Alejandro, hindi lang basta CEO, kundi isa sa mga top young billionaires sa mundo. Sa kabila ng yaman ng asawa, hindi naging madali ang buhay ni Isabela. Kasama sa pagiging asawa ni Alejandro ang pagharap sa mga responsibilidad at hamon na dala ng posisyon nito sa lipunan. Ate, sorry ha, sabi ng kanyang kapatid na si Mateo, na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakalakad dahil kailangan nito ng mahabang pahinga. Bakit naman, tanong ni Isabela, kakauwi lang mula sa trabaho sa kumpanya ng kanyang asawa. Simula nang maging asawa siya ni Alejandro, sinasanay na siya nito sa mga bagay na kailangan niyang matutunan. Ayaw niyang maging housewife lamang, gusto niyang maging kapaki-pakinabang. Para kay Isabela, hindi porket mayaman ang asawa niya ay magiging prinsesa na siya. Laking pasasalamat niya kay Alejandro dahil pinahahalagahan nito ang kanyang opinyon. Pumayag din ito sa hiling niyang huwag siyang ipakilala bilang asawa upang magkaroon siya ng payapang pamumuhay habang nagtatrabaho. Dahil sa sitwasyong ito, ate, mahinahong sabi ni Mateo habang nakayuko. Oo. Alam ko namang mabait at napakayaman ni Kuya Alejandro, pero kung hindi natin kailangang mga ilangan ng malaking pera noon, hindi ka naman sana ikakasal ng ganon na lang. Bakas ang lungkot sa boses ng binata, tila may bigat na dinadala sa kanyang kalooban. Napabuntong hininga si Isabela at maingat na lumapit sa kanyang kapatid. Umupo siya sa gilid ng kama nito, nagbigay ng maliit ngunit maaliwalas ng ngiti upang pag-aanin ang loob ng binata. Okay lang yun, Mateo. Malumanay niyang sagot. 26 na rin naman ako, at maayos na rin ang lahat. May nag-aalaga sa'yo, at sigurado akong hindi tayo pababayaan ni Kuya Alejandro mo. Ngunit tila hindi mapanatag si Mateo. Ate, kung hindi ko lang kasi pinilit magtrabaho noon, hindi sana ako napahamak, ani niya, halatang may bahid ng pagsisisi sa kanyang tinig. Hinawakan ni Isabela ang kamay ng kapatid, pinisil ito ng marahan upang ipakita ang kanyang suporta. Mateo, wala kang kasalanan, aniya, puno ng pag-unawa. Alam kong ginawa mo lang yun dahil gusto mo akong tulungan sa gastusin natin. You're turning 18 this year, pero kahit 17 ka pa lang, naisipan mo nang magtrabaho. Napakabait mong kapatid, Mateo. Huwag mong sisihin ang sarili mo, ha? Ako nang bahala sa sarili ko. Kaya ko to. At saka, wala akong pinagsisisihan sa mga naging desisyon ko. Nakangiti siyang tumitig sa kanyang kapatid, na tila pinaparamdam dito na ang lahat ay magiging maayos. Nagpatuloy ang kanilang kwentuhan, puno ng tawanan at magagaan na usapan, hanggang sa dumating ang nurse na may dalang gamot at pagkain para kay Mateo. Nang makita ito, magalang na nagpaalam si Isabela upang bumalik sa kanilang kwarto ng asawa. Pagpasok niya sa kwarto, agad niyang nakita si Alejandro na nakaupo sa harap ng kanyang laptop. Bagong ligo ito at nakasuot na ng pambahay. Tila abala ito sa ginagawa ngunit hindi nakalimutan ang presensya ng asawa. Hindi ka ba kakain? Tanong ni Isabela, bahagyang nahihiya. Bakit? Gutom ka na ba? Balik tanong ni Alejandro, na may bahid ng lamang sa boses. Bahagyang yumuko si Isabela, hindi pa rin sanay sa pagiging masyadong bukas sa kanilang usapan. Hindi naman ganun, paliwanag niya. Kumakain na kasi si Mateo. Ikaw, hindi ka pa ba gutom? Umiling si Alejandro, ngunit may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Ayoko ng luto ni Manang, sagot nito. I'm allergic to peanuts, and she cooked kare-kare dahil nag-request ka raw. Napanganga si Isabela, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Agad siyang nagpanik, paulit-ulit na pinipisil ang kanyang mga daliri sa kaba. Hala, sorry, hindi ko alam. Pasensya na talaga, halos naiiyak niyang sabi. Tumayo si Alejandro mula sa kanyang kinauupuan at marahang lumapit sa kanya. Nang makita niyang yumuko si Isabela sa hiya, hinawakan niya ang magkabilang balikat nito, maingat na binigyan ng lakas ng loob. Hey, it's fine. It's not your fault, malambing nitong sabi. Napatingin si Isabela sa asawa, bakas pa rin ang guilt sa kanyang mukha. Pero asawa mo ako, dapat alam ko na bawal sa iyo ang peanuts, mahina niyang sagot. Ngumiti si Alejandro at umiling. I said it's fine. 1 month pa lang naman tayong nagsasama, so it's okay. Magkakilala pa lang tayo ng husto.
Bagamat hindi pa rin maalis ang guilt ni Isabela, napanguso siya habang tumango. Alam niyang mabait si Alejandro, at sa kabila ng kanilang kakaibang simula bilang mag-asawa, nararamdaman niyang unti-unti silang nagiging komportable sa isa't isa. Hayaan mo na ako ang umorder, mungkahi ni Dive, ngunit marahan siyang umiling. Ano ang paborito mong pagkain? Tanong ni Isabela sa kanyang asawa, habang may ngiti sa kanyang mga labi. Alam niyang mahusay siyang magluto, kaya't nais niyang maghanda ng espesyal para kay Alejandro. Adobong baboy, nilagang patatas, at itlog na nilaga, sagot ni Alejandro nang may kasimpolhan. Tumango si Isabela bilang tugon, ipinapakita ang kanyang interes. Sa sandaling iyon, marahan niyang hinawakan ang kamay ng kanyang asawa. Ramdam ni Isabela ang bahagyang gulat ni Alejandro, ngunit hindi niya ito pinansin at ngumiti lamang ng malaki. Mabilis lang lutuin yan. Halika, sabayan mo ako, masiglang yaya ni Isabela habang hinayla ang kamay ng asawa. Ngunit, agad siyang pinigilan ni Alejandro. Lulutuin mo talaga yan para sa akin, tanong ni Alejandro, halatang may halong gulat at kasiyahan sa kanyang tinig. Nakangiti namang tumango si Isabela. Oo naman, gusto kong makabawi sa'yo. At saka, hindi pa kita nalulutuan kahit isang beses, sagot niya. Napangiti ng malaki si Alejandro, kitang-kita ang kasiyahan sa kanyang mukha. Okay, tara na, tugon ni Alejandro habang magkahawak kamay silang lumabas ng kwarto patungo sa kusina. Pagdating doon, naupo si Alejandro sa bar counter habang abala si Isabela sa paghahanda ng mga sangkap. Dahil laging kumpleto ang kanilang grocery sa bahay, hindi siya nahirapang maghanda. Mabilis niyang sinimulan ang pagluluto. Bata pa lang siya ay naturuan na siya ng kanyang mga magulang, kaya't sanay na sanay siya sa gawaing bahay, lalo na sa pagluluto. Habang nagluluto, hindi napigilan ni Isabela na kumanta ng marahan. Nang lingunin niya si Alejandro, nakita niyang nakatitig ito sa kanya, ang babay nakapatong sa mga braso habang nakasandal sa counter. Pasensya na, maingay ba ako? Tanong ni Isabela, bahagyang nahihiya dahil sa kanyang pagkanta. Umiling si Alejandro, nakangiti. Hindi, ang ganda nga ng boses mo. Ang ganda mo habang nagluluto, lalo na't sinasabayan mo pa ng kanta, sagot niya. Napaiwas ng tingin si Isabela, ngunit hindi niya maitatanggi ang kilig na naramdaman sa papuri ng kanyang asawa. Patapos na, ang tanging nasabi niya habang nagpatuloy sa pagluluto, may ngiti sa kanyang labi. Pagkatapos magluto, naghanda agad si Isabela ng pagkain para sa kanilang dalawa. Habang abala siya sa paghahain, gumawa naman si Alejandro ng buko shake para sa kanya at melon shake para sa sarili nito. Lahat ng nalalaman ni Isabela tungkol sa kanyang asawa ay maingat niyang tinatandaan. Masarap ba? Tanong ni Isabela, puno ng pananabik. Agad namang ngumiti si Alejandro. Oo, hindi nakakaumay kahit marami akong kainin, sagot nito, tuwang-tuwa habang muling sumubo ng pagkain. Napapalakpak naman si Isabela sa tuwa. Paano mo pala nalaman na mahilig ako sa buko? Tanong ni Isabela habang nagsimula na rin siyang kumain. Tuwing uuwi ka galing trabaho, lagi kitang nakikitang bumibili ng buko sa tabi ng kalsada, sagot ni Alejandro. Bahagyang nagulat si Isabela sa sagot nito, ngunit tumango na lamang siya. You know what? Labas tayo minsan para mag-date, bilang mag-asawa, mungkahi ni Alejandro, ikinagulat ni Isabela. Bumagal ang kanyang pagnguya. Date, yutal niyang tanong. Sa buong buhay niya, hindi pa siya nakaranas ng date. Noon pa man, kahit nagka-boyfriend siya noong high school, hindi uso sa kanya ang mga ganitong bagay. Oo, we're married, kaya mas maganda siguro kung mas kilalanin pa natin ang isa't isa, nakangiting yaya ni Alejandro. Napatingin si Isabela sa kanyang asawa, siniguradong hindi ito nagbibiro. Ngunit nakita niya sa mukha nito ang kasiyahan at tunay na interes, habang patuloy itong nag-e-enjoy sa kinakain. Kung ganun, kahit isang simpleng date lang, malumanay na pagsang-ayon ni Isabela sa mungkahi ng kanyang asawa. Okay, ngayon kumain na tayo para makapagpahinga ka rin, sabi ni Alejandro habang maingat siyang tinitingnan. Tumango lamang si Isabela at nagpatuloy sa pagkain, ramdam ang pag-aalaga ng kanyang asawa. Lumipas ang 2 buwan, at unti-unti nang nasanay si Isabela sa kanyang bagong routine sa buhay may asawa. Tuwing umaga, maaga siyang nagigising upang magluto ng tanghalian nila ni Alejandro bago sila sabay na pumapasok sa trabaho.
Sa kabila ng kanyang pagsisikap na panatilihin ang pribadong aspeto ng kanilang relasyon, hindi pa rin ito may tatago sa mga tao sa paligid nila. Sa halip na ipagpatuloy ang pagtatrabaho sa mismong kumpanya ni Alejandro, nagpasya si Isabela na mag-apply bilang cook sa cafeteria ng naturang kumpanya. Noong una, hindi ito sinang-ayunan ni Alejandro, ngunit sa huli, sinuportahan niya ang kagustuhan ng asawa. Mas komportable si Isabela sa ganitong setup, nasa loob lamang siya ng kusina, hindi gaanong nakikisalamuha sa iba, isang bagay na lubos na naiintindihan ni Alejandro. Isang umaga, habang bumababa sila ng sasakyan, biglang nagsalita si Alejandro. Sis, nag-file ako ng leave for 1 week, aniya na may casual na tono. Tila nagulat si Isabela at agad siyang tinignan ng may pagtataka. Bakit? Tanong niya, halatang curious. Sa 3 buwan ng kanilang pagsasama, mas naging bukas sila sa isa't isa. Unti-unti na rin silang naging komportable, lalo na kapag magkasama sa labas. Kung dati ay may hiya at kaba pa si Isabela tuwing kasama si Alejandro, ngayon ay wala na. Ang kanilang kasal ay hindi na isang lihim, ngunit hindi rin nila ito ipinagyayabang. Kapag may nagtatanong, direkta nilang sinasabi ang totoo. Magpaalam ka rin, tila nag-aalangan si Alejandro habang nagsasalita, dahilan upang mas lalo pang maguluhan si Isabela. Ha, bakit? Anong meron? Sunod-sunod niyang tanong habang naglalakad sila papasok ng kumpanya. Bitbit ni Alejandro ang bag ni Isabela pati na rin ang kanilang lunch bag sa isang kamay, habang hawak naman ang kamay ng asawa gamit ang isa pa. Sanay na si Isabela sa ganitong kilos ni Alejandro, dahil madalas na niya itong ginagawa. Naalala mo, sabi ko sa'yo, labas tayo minsan. Naisipan ko na you're doing a great job, at minsan pagod ka rin talaga. Ako rin, pagod na rin. Kaya naisip ko na magbakasyon tayo sa Batangas. May staycation doon si tita, at nakapagpa-reserve na ako, pagpapaliwanag ni Alejandro habang tinitingnan ang reaksyon ng asawa. Agad namang nabuhayan ng mukha si Isabela sa narinig. Ngiting-ngiti siyang tumingin kay Alejandro, puno ng excitement. Talaga, tanong niya na may halong tuwa. Tumigil siya sa paglalakad at humarap ng maayos kay Alejandro. Yes, sagot ni Alejandro habang kinurot ang pisngi ni Isabela. That's why magpaalam ka na mamaya. Bukas babiyahe agad tayo pa Batangas, dagdag pa niya bago tuluyang ihatid si Isabela sa cafeteria. Pagdating sa loob, sinalubong siya ng isa sa mga staff, si Mariana. Tay, bakit nagtatrabaho ka pa rin dito? Tanong nito, halatang curious. Napahinto si Isabela sa paghuhugas ng mga plato at nilinggan ang katrabaho, nakangiti ngunit may bahagyang pagtataka sa tanong. Bakit? May mali ba? Tanong niya. Asawa mong CEO tapos nagtatrabaho ka lang dito, sabi nito sa kanya. Agad na sumama ang timpla ng mukha ni Isabela. Wala namang masama sa trabaho ko rito. Marangal ang trabaho ko rito, mariin ang pagkakasabi ni Isabela. Tumawa naman si Mariana na mas kinainis si Isabela. Chill, wala lang. Para kasi hindi ka mahal ng asawa mo. Isipin mo nga, CEO siya tapos ikaw cook lang dito, tumatawang sabi sa kanya ni Mariana. Masama niya naman itong tinignan. Alam mo, wala kang pakialam sa kung anong meron kaming mag-asawa. Tsaka huwag ka ang makaalam ng buhay ko. Sino ka ba? Pagtataray ni Isabela sa katrabaho at tinalikuran ito. Naiinis talaga siya. Kung wala lang siyang hiya sa asawa niya, ay baka nakipagrambulan na siya kay Mariana, ngunit may pakialam siya sa image ng asawa niya at may respeto pa rin naman si Isabela sa sarili niya kaya hindi na lang niya papatulan si Mariana. Yabang kit asawa ng CEO, halata namang paawa, mukhang pera, rinig ni Isabela na bulong ni Mariana. Mariin na naitik ni Isabela ang bibig at ipinikit ang mata. Kumuyam ang mga kamao niya dahil sa inis at galit na nararamdaman. Inis niyang hinarap muli si Mariana at nilapitan ito. Alam mo, kulang ka ba sa pagmamahal? Kung wala kang magawa sa buhay mo, huwag mong idamay ang buhay naming mag-asawa, irit niyang sabi kay Mariana. Ha, bakit? Tinamaan ka ba? Feeling anghel ka lang naman, halata naman sa yung pera lang ang habol mo kay sir. Hindi na natapos ni Mariana ang sasabihin ng malakas itong sampela ni Isabela. Nanginginig na tiningnan ni Isabela si Mariana. Hindi niya maitatanggi na guilty siya sa sinasabi nito. Ngunit alam ni Isabela sa sarili na hindi lang dahil sa pera kaya siya narito sa posisyon na ito ngayon at sigurado siyang hindi lang dahil sa pera kung bakit nag-stay pa rin siya kay Alejandro.
Huwag kang makialam sa buhay ng may buhay, iritang banta ni Isabela sa katrabaho at tinalikuran ni ito. Hayop ka, gigil na sigaw ni Mariana sa kanya at agad siyang ginanputan sa buhok. Hindi agad siya nakapag-react kung kaya't agad siyang natamba sa sahig. Diyos ko po, boses yun ang boss nila sa cafeteria. Mahigpit ang pagkakasabunot ni Mariana sa buhok ni Isabela kung kaya't hindi niya ito mapigilan. Bida-bida, malantik, mukhang pera, lahat na galit na sigaw ni Mariana sa kanya. Habang ginaganon siya, hindi naman maggawa na Celestia ang makaganti at makawala. Inaawat na sila ng iba nilang kasama ngunit ayaw pa rin magpaawat ni Mariana, halatang may tanim na sama ng loob talaga sa kanya. Halos nilampaso siya nito sa hig ng kusina. Tumama na rin ang ibang parte ng katawan niya sa lamesa na nasa gitna ng kusina kung kaya't hindi niya mapigilan ang hindi sumigaw sa sakit dahil mas malaki si Mariana sa kanya. Ay nanliliit siya at mas lalo siyang nahirapang makawala sa pananakit nito. Enough. Sabay-sabay na palinggan ang lahat sa sumigaw. Ganoon na lang kabilis ng laki ang mata ni Isabela nang makita nito si Alejandro sa pinto, galit na galit ang mukhang nakatingin sa kanila. Dahil doon ay mabilis siyang binintawan ni Mariana sa buhok at tumayo mula sa pagkakaupo sa seheg. Dahil sigaw ni Alejandro, at dali-daling lumapit sa kanya. Marahan siya nitong itinayo at inayos ang nagulo niyang buhok. Doon lang tuluyang napansin ni Isabela na marami na palang tao na nanunood sa kanila. Mabilis siyang kinain ng hiya, hindi niya mapigilan ang sariling hindi mamasa ang mga mata. Pakiramdam niya ay hindi lang siya ang napahiya pati na rin ang asawa niya. Yak nag-aalalang tanong ni Alejandro, agad sa kanya. Hinawakan nito ang magkabila ang pisngi niya at sinuyod ng tingin ang buong mukha niya. Marahan na yumuko si Isabela at mas inilapit ang sarili sa asawa. Agad niyang ibinaon ng mukha sa dibdib nito at yamakap. Hiyang-hiya siya at naiiyak talaga siya dahil sa nangyayari. Nagsisi rin siya dahil pinatulan pa niya si Mariana. Kakausapin kita pagbalik ko, rinig ni Sisin na banta ni Alejandro bago siya nito inakay palabas ng kitchen. Imbes idiretso siya nito sa office ay dinala siya nito sa parking lot. Agad siya nitong isinakay sa passenger seat. Nang makasakay siya roon ay hindi niya napigilan ang sariling hindi umiyak. Sa buong buhay niya ngayon lang siya napahiya ng lubos, ngunit hindi siya natatakot para sa sarili niya. Mas natatakot siya sa iisipin ni Alejandro at sa iisipin ng ibang tao sa asawa niya. Sorry, kasalanan ko. Sorry kung napahiya ka. Alam ko naman dapat makita ng lahat ng asawa mo maayos at elegante pero hindi ko napigilan kanina. Sorry, umiiyak na paumanhin ni Isabela sa asawa at nahihiya itong tinignan. Handa na siya sa anumang sasabihin sa kanya ni Alejandro, ngunit hindi niya akalain na imbes maggalit ito sa kanya ay kinabig siya nito palapit at mahigpit na niyakap. Sorry, I'm late, pom ni Alejandro sa kanya. Mas naiyak naman si Isabela doon at ibinaon ng sarili sa dibdib ng asawa at saka yamakap sa braso nito ng sobrang higpit. Are you okay? Tanong ni Alejandro sa kanya. Marahan naman siyang tumungo habang umiiyak. Iyak ka lang, sabi ni Alejandro sa kanya habang hinahaplos ito ang likod niya. I'm here. I'm not going to leave or judge you, just cry. Nandito lang ako, walang ding nasabi ni Alejandro sa kanya habang kino-comfort siya. Maya-maya lang ay hindi na namalayan na si Isabela na nakatulog na pala siya sa dibdib ng asawa nang dahil sa kakaiyak. Nang magising si Isabela ay nasa kwarto na siya nilang mag-asawa. Agad niyang iginalaang at agad siyang nadismaya nang hindi makita ang asawa. Kakahiya, inis niyang sigaw sa sarili. Hindi ka talaga nag-iisip si Este. Inis na inis niyang pag-alit sa sarili. Ano na lang nasasabihin ng mga tao ngayon? Nag-aalala niyang tanong wisit kang ay pala kay hindi natuloy ni Isabela ang sasabihin nang biglang lumabas ng bathroom ang asawa niya, bagong ligo na ito at nakasuot lamang ng gray-fitted shirt saka black shorts. Hey, ba't ka nasigaw? Tanong agad ni Alejandro sa asawa at naupo sa tabi nito. Hindi ka ba talaga galit sa akin? Paninigurado na si Isabela sa asawa. Agad namang kumunat ang noo ni Alejandro at umiling sa kanya. Bakit ako magagalit? I don't even know the story, sagot ni Alejandro sa kanya. Umiwas naman ang tingin Isabela at malalim na bumantong hininga, ganoon na lang ang gulat niya nang maramdamang hawakan ni Alejandro ang kamay niya at pinis ni Leon. It's okay. Don't think about it, sis. Ikaw na nga nasaktan nag-aalalang sabi ni Alejandro sa kanya at pinisil muli ang kamay niya.
And I know you so don't worry ako galit. May ngiti sa lab ni Alejandro na sabi sa kanya maliit na ngumiti na lang din si Isabela kahit may guilty pa rin siyang nararamdaman sa puso niya. 3 araw na nasa bakasyon silang mag-asawa. Laking pasalamat ni na Isabela na tinuloy pa rin ni Alejandro ang bakasyon nilang dalawa kahit na may nagawa siyang mali. Maganda na rin upang makaiwas muna siya sa usapin. Saan tayo ngayon? Tanong ni Isabela sa asawa na nakaakbay sa kanya. Nasa living room sila nang tinutuluyan nilang dalawa at nanonood lamang ng movie. Kahapon ay galing silang Tagaytay dahil hindi naman ganoon kalayo ang biyahe, nang isang araw naman ay sa Taal Lake sila nagpunta. Naikot na rin nila ang iba't ibang masarap na kainan dito lang. US muna sa ngayon, bonding ganon, sagot ni Alejandro sa kanya at nilinggan siya. If only it's okay with you, tanong sa kanya nito. Tumango naman siya bilang sagot, tsaka malaking ngumiti sa asawa. Oo naman, wala namang masama kung magstay tayo rito, sagot ni Isabela. Naramdaman ni Isabela na yamakap si Alejandro sa bewang niya at isinandal nito ng ayos ang ulo sa balikat niya. Patagal ng patagal, mas napapansin ni Isabela at lamang at malambing pala ang kanyang asawa. May tanong ako, sabi ni Isabela dahilan upang malaipat ang atensyon ni Alejandro sa asawa. Itinigil muna nito ang pinapanood bago umayos ng upo at tumingin ng diretso kay Isabela. Ano yun? Tanong agad ni Alejandro, medyo gulat dahil hindi niya inaasahan na si Isabela ang unang magtatanong kaysa sa kanilang dalawa. Mas sanay kasi si Alejandro na siya lagi ang nagtatanong sa kanilang dalawa. Hindi mo pa nakukwento sa akin yung bride mo na hindi ka sinipot, nahihiyang sabi ni Isabela. Ngunit kahit nahihiya ay tinatigan niya ang loob niya. Lalo na at matagal na rin siyang binubulabog ng mga iba't ibang katanungan sa isip niya. Is that bothering you? Tanong ni Alejandro sa kanya. Gusto man itanggi ni Isabela ngunit ayaw niyang magsinungaling, marahan siyang tumango. Oo hanggang ngayon iniisip ko, ba't ako agad ang inaya mong pumalit sa kanya? Bakit kanya hindi sinupat? Sino ba siya sa buhay mo? Sino ba siya? Sunod-sunod na tanong ni Isabela sa asawa. Marahang hinawakan ni Alejandro ang kamay niya at saka maingat na pinisil-pisil iyon. Okay, I'll answer your questions honestly, okay. Don't be mad since it's bothering you, I'll answer this completely with honesty. Ayokong nababother ka, you're very important to me since you saved me. So I'll be honest with you, nakangiting paliwanag ni Alejandro sa kanya. Hindi naman nagsalita si Isabela at napatitig lamang sa asawa. Hindi niya mapigilan ng hindi mamangha, kiligin, at matuwa. Ang gan talaga ng pakiramdam niya ngayon sa asawa. Catalina. Catalina is my childhood friend. Our parents are friends too, that's why we're playmates when we're still a kid, panimulang pagkwento ni Alejandro. Taimtim naman na nakikinig si Isabela sa asawa. Marahang inihiga ni Isabela ang ulo sa sandalan ng sofa at nakangiting tumitig kay Alejandro. Naging kami 1 year lang, hindi kami nagkasundo nung naging kami. Mahilig siyang mag-demand, gusto niya siya lagi nasusunod. Silose sa halos lahat kaya nasakal ko. Nakipaghiwalay ako, pagpapatuloy ng kwento. Then 5 years after our breakup, bumalik siya. She's still my friend, that's why I accepted her. After a year na nagkasama kami, she offered me a marriage since I'm already 30 years old. Naisip ko, why not? Wala namang masama, she's my friend, and for me marriage is just a ceremony, seryosong pagkukwento ni Alejandro. Lihim na napangisi si Isabela. Hindi niya matanggap yung huling sinabi ni Alejandro, ngunit kailangan niyang respetuhin iyon. That's why I'm mad at her, may diin ang pagkakasabi ni Alejandro. Noon siya ito nagyaya, siya itong hindi samipot. It's okay if hindi niya na gusto magpakasal batong ipahiya niya ako sa angkan ko, sa ibang tao. It's very wrong for me. Ramdam na ramdam ni Isabela ang inis sa boses ng asawa. Marahang ipinatong ni Isabela ang isang kamay niya sa ibabaw ng kamay ni Alejandro na nakapatong sa kamay niya at hinaplos iyon. Okay lang magalit, normal emotion natin yan, nakangiti niyang sabi sa asawa. And I saw you. Ang ganda mo, walang halong biro, dagdag na sabi ni Alejandro dahilan upang matigilan siya. Et na naman ang puso niya. Kala mo kung tumakbo ay wagas sa sobrang despair ko matuloy ang kasal. Ikaw na agad ang inisip ko, you look kind and cheerful person that's why I chose you sis, nakangiting kwento ni Alejandro sa kanya.
Napangiti naman siya sa asawa habang titig na titig rito. Then thank you for choosing me, ngiting-ngiting sabi niya rito. How about you? Anong mga bagay na gusto mong ikwento sa akin? Go on, pakikinggan ko lahat, tanong ni Alejandro sa kanya. Ano bang gusto mong malaman? Tanong niya. Lahat, sagot ni Alejandro at pinisil ang kamay niya. Well, saan ba ako magsisimula? Natatawang sabi ni Isabela at napailing-iling. Sa dami niyang hindi sinasabi sa asawa ay kulang yatang isang araw para malaman nito ang buong buhay niya. Pinanganak ako sa province namin sa Pampanga, pero sa Manila ako lumaki gawa ni Papa doon siya nagtatrabaho, tapos nasundan ako. Nagkaroon ako ng isang kapatid which is si Mateo, panimulan ng pagkukwento ni Isabela. Nang tignan niya ang asawa ay tahimik itong nakikinig sa kanya. Bata pa ako nung namatay si Papa, I was 10 years old that time, tapos namatay naman si Mama nung 18 years old ako, kakagraduate ko lang ng senior high noon, dagdag na kwento ni Isabela. Ramdam niya ang pamamasa ng mata niya dahil sa nagbabadya na pag-iyak. She was too young that time. Wala siyang ibang kamag-anak noon, kinuha kami ng tita namin na kakauwi lang galing ibang bansa. Akala namin ni Mateo ay itatreto kami ng maayos, pero habang nagtatagal mas pinahihirapan kami kaya nung nag-20 ako umalis kami roon. Doon ako nagsimulang mag-apply sa mga restaurant para maging waitress. 3 trabaho pinagsasabay ko dahil pinag-aaral ko si Mateo, mapait na Isabela sa asawa. Nang muli niya itong tignan ay hindi niya maintindihan ngunit nababasa niya sa mga mata nito ang awa at lungkot. Simula nun, trabaho lang ako ng trabaho. Ngayong 25 na ako mas nahirapan ako dahil magka-college na si Mateo. Tapos na aksidente pa siya kaya super thankful ako kahit unexpected yung pagkakakilala ko at pagiging bride mo at least natulungan mo ako. Minsan nga iniisip ko na lang na maybe God send you to me because alam ng Diyos kung gaano ko kapagod sa mundong doon na hindi napigilan ni Isabela ang hindi umiyak. Agad naman siyang niyakap ni Alejandro at iniiling sa dibdib nito. Hindi mapigilan ni Isabela ang hindi pa lalong maiyak sa unang pagkakataon may napagsabihan siya ng problema niya. Mayroon siyang nasabihan ng daladala niya ng ilang taon. She's too young to be a mother for her brother pero wala siyang choice, panganay siya at mahal niya ang kapatid ni. Imbes na mag-aral ay mas pinili niyang magtrabaho para may makain at mapag-aral ang kapatid niya, imbes magpakasaya katulad ng ibang kabataan mas pinili ni Isabela ang maging ina sa kapatid niya kahit hindi naman talaga niya ginusto yun. In life we have our own sacrifices for our family at si Isabela handa siyang isakripisyo ang lahat para lang sa kapatid niya. SH. It's okay to cry. Thank you for telling me your story. Thank you for trusting me. Always remember this. Say I'm so proud of you. Malambing na sabi ni Alejandro sa kanya habang hinahaplos-haplos ang likod niya. Marahan ding yamakap si Isabela sa asawa at ibinaon ang mukha sa dibdib nito. Sa oras na yun alam ni Isabela may nararamdaman na siya kay Alejandro at masaya siya sa bagay na yun. 1 linggo ang lumipas nang matapos ang vacation ng mag-asawa, si Alejandro ay bumalik sa trabaho habang si Isabela naman ay nag-resign sa cafeteria at naging ganap na housewife muna. May balak naman siyang magtrabaho ngunit hindi pa sa ngayon. Oh, Mateo, paan ka? Tanong ni Isabela sa kapatid nang makitang tulak-tulak ito ng nurse niya. Agad namang nginitian ni Isabela ang nurse ng kapatid niyang si Lucia, kay Darren niya lang ito at mas matanda lang ng 5 taon sa kapatid niya. Mag-enroll daw po siya ma'am, si Lucia ang sumagot sa kanya. Talaga, galit, na sabi ni Isabela. Tumango naman si Mateo bilang sagot. Gusto mo samahan kita? Tanong niya sa kapatid niya, ngunit umiling ito bilang sagot agad nang umuso si Isabela at nagpanggap na nagtatampo sa kapatid. Sige, ganyan ka na, biro niya. Tumawa naman si Mateo, maski si Lucia ay natawa. Ate, kaya ko naman tsaka nandito naman si Ate Lucia, paliwanag ng kapatid niya. Tumango na lamang si Isabela at ngumiti sa kapatid. Siya, ingat kayo, bil niya sa mga ito. Kumaway-kaway siyang pinanood ang kapatid na lumabas ng bahay nila. Agad bumalik si Celeste sa ginagawa. Tapos na siyang magluto ng adobo. Nagluto talaga siya ngayon dahil gusto niyang dalhan ng lunch ang asawa. Pansin niya kasi ay sobrang busy nito lately, kung kaya't alam niyang magugustuhan nito ang niluto niya. Matapos ayusin ang lunch ay agad nagbihis at nagayo si Isabela. Suot ang wedge khaki pants, white banana top at white shoes. Kinuha niya ang bag niya at agad na umalis ng bahay.
Pagkarating niya sa opisina ni Alejandro ay wala ito sa office nito. Ang sabi sa kanya ng secretary ay umalis ng ito saglit ngunit pabalik na agad. Ibinaba ni Celeste ang pagkain sa gilid at pumunta muna saglit sa restroom ng office ni Alejandro. Kanina pa kasi siya naiihi sa biyahe. Bro, bakit ba ayaw mong mag-bar din? Dinig ni Isabela galing sa. Nag-aayos na siya ngayon ng sarili at handa na sanang lumabas. It's been a while since last bar natin together. Simulan na kasal ka, trabaho't yung asawa mo na lang yata iniintindi mo, dagdag ng sabi pa. Kundi nagkakamali si Isabela sa naririnig ay kilala niya ang boses na iyon, si Diego ang best friend at best man ni Alejandro noong ikinasal silang dalawa. Busy and pagod ako lagi, tinig naman ni Alejandro yun. Hindi maintindihan ni Isabela ang sarili, pwede naman siyang lumabas mula sa restroom ngunit hindi niya magawa, para bang may pumipigil sa kanya na hindi niya maintindihan. Don't tell me you're in love with her, excited na tanong ni Lan sa kaibigan. Napaawang naman ang ni Isabela sa narinig, sobrang bilis ang tibok ng puso niya at nag-iinit ang pisngi niya. Ang isipin na mahalin din siya ni Dive ay sobrang gan sa kanyang pakiramdam. It's been almost 5 months since ikasal kayo. Well, your wife is very pretty and kind. Kung ako rin naman makakapag-asawa ng gan mai-in-love din ako, tuwang-tuwa pa na sabi ni Diego. Ngunit hindi iyon ang gustong marinig ni Isabela. Gusto niyang marinig ang sagot ni Alejandro, gusto niyang malaman kung siya lang ba ang nahulog sa kanilang dalawa o parehas sila. You love her, that's why lagi. Hindi natapos ni Diego ang sasabihin dahil pinutol ito ni Alejandro. I don't, sagot ni Alejandro. Ang saya at saya ni Isabela ay agad nawala sa narinig. Isabela is kind and pretty, that's true. She helped me when I was so embarrassed. And I'm just thankful to her. That's why I'm so focused with her this past few months. Wala ring sa usapin namin na mamahalin ko siya, rinig ni Isabela na paliwanag ng asawa niya. Sunod-sunod na bumantong hininga si Isabela. Sobrang bigat ng dibdib niya, pakiramdam niya ay naiiyak siya, ramdam niya ang pag-init ng sulok ng mga mata niya, hindi niya maintindihan, pakiramdam niya ay papatak ang luha niya anumang oras. Naiinis siya sa sarili niya. Naiinis siya dahil hinayaan niya ang sarili niyang mahulog. Pero mas naiinis siya kay Alejandro kung bakit iba ang pinararamdam nito sa kanya. Para sa kanya hindi naman siya mahuhulog kung walang ibang moibong binibigay sa kanya. We gago bro, seryoso. Shit, hindi natuloy ni Diego ang sasabihin nang makitang lumabas ng restroom si Isabela. Katabing lang ito ng table kung kaya't agad din siyang nakita ni Alejandro. Kitang nakita ni Celestia ang gulat sa mukha ng asawa. Nanlaki pa ang mata nito na titigan siya. Oh, you're here. Halata pa rin ang pagkakagulat sa boses ni Alejandro. Agad itong ngumiti sa kanya. Kahit masama ang loob ni Isabela ay pilit siyang ngumiti sa asawa. Nagdala lang ng pagkain, mahina niyang sabi rito. Wala siyang lakas pagkatapos ng mga narinig niya. Gusto na lang niyang umuwi at umiyak sa kama. Nanghihina siya at nasasaktan. Bro, uwi na pala ako. Hanap na ako ni Mrs. Biglang palem ni Diego. Gago, wala kang asawa, sabi ni Alejandro sa kaibigan. Ngunit tumawa lamang si Diego at dali-daling umalis ng opisina. Agad na pumunta si Isabela sa gilid kung saan niya iniwan ang lunch bag at ipinatong yun sa lamesa ni Alejandro. Pinagluto kita. Uuwi na ako, mahina niyang sabi rito at iniiwasang magtama ang mata nilang dalawa. At mga alipin si Isabela bilang sagot inaantay ako ni Matios sa bahay papasama kasi siya pagsisinungaling niya at marahan na inalis ang pagkakahawak nito sa pulsuhan niya. Uwi na ako, palem, niya. Hindi na niya hinintay na sumagot si Alejandro at dali-dali siyang lumabas ng opisina nito. Sakto namang nakasalubong niya ang secretary ni Alejandro na maraming bitbit. Ma'am, andyan na ba si sir? Galing pa kasi ako sa kabilang department, paliwanag nito sa kanya. Tumango na lamang siya bilang sagot at nilagpasan na ito. Ang gusto nang mangyari ni Isabela ngayon ay ang umiyak. Inis na inis siya sa sarili kung bakit ba siya umasa sa wala namang kasiguraduhang bagay. Imbes na umuwi ay agad dumiretso si Isabela sa bahay ng kaibigan niyang si Gaza. Buti na lang ay nasa bahay ito nang magpunta siya dahil kung wala ito, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ayaw niya munang umuwi sa bahay nila. Gago pala yung asawa mo mura ng kaibigan niya nang makaiyak na siya at kakata niya lamang naikwento na rin niya sa kaibigan niya ang narinig niya.
Sana linawin niya kung gaan pa lang hindi kanya gusto ang mahal sana huwag kanyang tinatrato ng ganun akala mo naman mahal na mahal ka piken pa nitong sabi. Hindi naman nagsalita si Isabela at uminom na muna ng tubig. Anong oras na? Bigla niyang tanong. Kanina pa kasi siya rito, hindi pa talaga siya kumakain dahil ang balak nga niya sana ay sabay silang mag-asawa. Pero dahil sa narinig niya ay nawala na talaga siya ng gana. 6 PM na. Kanina ka pang 1 PM dito, sagot ni Gaza sa kanya. Sa gulat ay mabilis na tumayo si Isabela sa pagkakaupo at kinuha ang bag niya. 1 oras pa ang biyahe niya pauwi sa bahay nila, depende pa sa traffic sa daan. Uuwi na ako, Palem, niya sa kaibigan. Hinatid naman siya ni Gaya sa highway kung saan nakapara agad siya ng taxi. 1 oras at kalahati bago siyang nakauwi sa bahay nila. Halos kalahating oras siya sa traffic. Nang makapasok sa gate ng bahay ay agad niyang nakita ang sasakyan ni Alejandro sa parking. Sunod-sunod siyang lumunok at tinignan ang sarili sa salamin. Hindi na gaanong halata na umiyak siya ng matagal. Pagkabukas niya ng pinto ay agad niyang nakita si Alejandro na nakaupo sa sala. Umiinom ito ng kape at may binabasa sa magazine. Nang mapansin siya nito ay agad nitong ibinaba ang mga hawak at lumakad palapit sa kanya. Where have you been? You're not answering my calls, and bumalik na si Mateo kanina. Hindi ka naman daw niya kasama, sunod-sunod na tanong sa kanya ni Alejandro at tinignan siya. Mabilis na nag-iwas ng tingin si Isabela. Wala siyang ganang makipag-usap kay Alejandro ngayon. Ngayon na alam na niya ang nararamdaman nito ay kailangan niya na rin pigilan ang sarili na mas mahulog lalo na't alam niyang siya lang din ang masasaktan sa huli. Sorry, nilawbat ako tsaka nagka-emergency si Gaza kaya hindi ako nakapagsabi, sagot niya rito. Kumain ka na? Tanong ni Alejandro sa kanya. Tumango na lamang siya kahit ang totoo ay hindi pa. Akyat na ako, walang ganang palom ni Isabela. Hindi na niya hinintay pang sumagot si Alejandro at iniwan at saka agad na umakyat sa kwarto nila. Pagkapasok ay agad siyang kumuha ng pamalit at naligo sa bathroom. Pagkatapos maligo ay agad na lumabas si Isabela ng bathroom. Laking gulat niya na nasa kama na si Alejandro. Nakasandal ito sa headboard habang nagka-cellphone. Hindi siya nagsalita at nahiga sa tabi ng asawa. Kung dati ay magkatapat silang matulog noon, ngayon ay sa kabila siya humarap. Agad siyang nagkumot at hindi na nagsalita. Mabilis niyang ipinikit ang mata niya, ngunit mabilis din muli siyang nagmulat nang maramdaman ang yakap ni Alejandro mula sa likod. Are you okay? May sakit ka ba? Tanong sa kanya nito. Umiling naman siya. Are you sure? Kanina ka pa matamlay, Ses. Paninigurado ni Alejandro sa kanya o na naman ang puso niya sobrang bilis ng tibok lalo na ngayong pinapakita ni Alejandro sa kanya ang pag-aalala. Oo, baka pagod lang, sagot niya habang nakapikit pa rin. Narinig naman niya na malalim na bumantong hininga sa Alejandro bago niya ito naramdaman na humiga ng ayos sa tabi niya, ngunit nakayakap pa rin sa kanya. Gusto niyang alisin ang pagkakayakap nito sa kanya. Naiinis siya dahil hindi niya magawa yun. Ayaw niyang umasa pero sa ganitong pinararamdam ni Alejandro sa kanya ay mas nasasaktan siya sa mga iniisip niya. Kahit nahihirapang makatulog ay pinilit na lang ni Isabela na matulog kaysa mag-isip ng kung ano-ano. Halos 1 linggo na ang ginawang pag-iwas sa Isabela hindi niya alam kung napapansin ni Devon ngunit wala siyang pakialam kung iyon ang paraan para lumayo ang loob niya sa asawa ay gagawin niya. Let's go to the mall, yaya ni Alejandro sa kanya. May dinner party silang pupunta tahang mag-asawa at formal attire ang susuotan doon ako na lang kaya ko namang mag-isa or isasama ko si GRY tanggi niya sa offer ni Alejandro masama naman siyang tinignan ni Alejandro nasa kwarto silang dalawa dahil nag-day off bigla ito. Are you ignoring Mrs.? Seryosong tanong sa kanya ni Alejandro kaya natigilan siya sa pag-aayos ng bag niya nilinggan niya ito at kabang tinignan, ha? Bakit naman? Tanong niya. Stop pretending. NNG isang araw, nag-offer akong ihatid kita. Mas pinili mong mag-commute. Yesterday, hindi ka sa akin tumabi while nagdi-dinner tayo with our family talagang sa kapatid ko pa ikaw tumabi tapos ng isang araw niyaya kita mag-dinner sa labas umayaw ka dahil sabi mo may gagawin ka pero nakita kita rito sa bahay natutulog. So tell me, why are you ignoring me? Mahabang sabi ni Alejandro sa kanya. Hindi agad siya makasagot halat na niya kasi na nauubos na ang pasensya Alejandro at naiinis na ito sunod-sunod na paglunok ang ginawa ni Isabela at peking ngumiti hindi ba pwedeng gusto ka na maging independent, what? Tanong ni Alejandro sa kanya, Alejandro bago pa kita makilala,
Independent na ako. I don't need you para sa mga gagawin ko. Pilit nang ngumiti si Celeste sa asawa. I'm not your obligation. You are Mari. Insub sa kanya ni Alejandro, seryoso ang mukha nitong nakatingin sa kanya marahan nung lumapit sa kanya at pinakatitigan siya nito. We're married, that's why you're my obligation. Yes we are, pero we're convenient right? Ngumiti si Celeste sa asawa. Pinakasalan mo lang naman ako dahil kailangan mo ng bride sis. Tell me, ano bang problema? Why are you acting like we're not okay? Nag-aalalang tanong ni Alejandro sa kanya. Agad nitong hinawakan ng magkabila ang kamay niya. Ang seryosong mukha nito ay biglang napalitan ng maamong mukha. Agad nag-iwas ng tingin si Isabela and makita ang malungkot na mata ng asawa. Kung ano ang kasalanan ko, I'm sorry please. Nagmamakaawa ang boses nito marahan siyang hinapit palapit ni Alejandro at niyakap siya. Agad isiniksik ni Alejandro ang mukha nito sa leeg niya habang sobrang higpit ng pagkakapulupot ng mga braso nito sa bewang niya. Hindi alam ni Isabela ang gagawin niya, hindi niya alam ang sasabihin niya. I miss you. Please stop ignoring me. Pagmamakaawa ni Alejandro dito, huminga ng malalim si Isabela. Narinig mong sinabi ko that day? Biglang tanong ni Alejandro sa kanya. Nagulat naman si Isabela dahil doon. I'm sorry kung nagsinungaling ako. Paghingi ng paumanhin ni Alejandro sa kanya, agad kumunat ang noon na Isabela sa pagtataka. Hindi maintindihan kung anong ibig sabihin ni Alejandro. Ha? Kabado niyang tanong. Alam kong narinig mong sinabi ko kay Diego, I know na nagpunta ka kay Gaza kasi umiyak ka. Alam kong nagsinungaling ka dahil ayaw mo akong makasama at makita. Pag-amin sa kanya ni Alejandro at marahan siyang binitawan. Gulong-gulo niya namang tinitigan ng asawa na ngayon ay nakahawak sa magkabila ang balikat niya. I'm sorry kung nagsinungaling ako. Alejandro, ano bang sinasabi mo? Gulong-gulong na tanong ni Isabela. Hindi kasi talaga niya maintindihan. I lied, sagot ni Alejandro. How about sa antak kanyang tanong? I'm falling sis, sorry kung hindi ko naamin sa iba. Gusto ko kasi ikaw munang makaalam na mahal na kita, pero I did not expect na nandun ka and I'm scared kasi baka ako lang ang nakakaramdam nito. Not until nakita ko si Gaza. Paliwanag ni Alejandro sa kanya. Ang nakakunot na noon ni Isabela ay unti-unting lamambat. I was asking her kung ano nangyari pero nadula siya. Nalaman ko sa kanyang you love me too. Dagdag na sabi ni Alejandro. Unti-unting gumapang ang kamay ni Alejandro papunta sa mga kamay ni Isabela at marahang pinisilyon. I admire you. I like you and I love you so much. Says sorry kung nasaktan kita. Malambing ni sabi ni Alejandro sa kanya. Hindi alam na Isabela ang sasabihin niya. Gulat na gulat siya at the same time tuwang-tuwa. Pakiramdam niya tumatalon ng puso niya sa sobrang bilis. Marahang hiniwakan ni Alejandro ang magkabila ang pisngi niya at marahan na inilapit ang mukha nito sa kanya. Agad naramdaman ni Isabela ang malambot na labi ng asawa sa ibabaw ng labi niya. Marahan siyang pumikit at agad na tinugunan ang halik na yun. Hindi rin nagtagal ay humiwalay sa paghalik si Alejandro sa kanya at pumiti. I love you. Marahan na huminga si Isabela at pumiti sa asawa. Mahal din kita Alejandro. Pag-amin niya sa asawa at muli itong hinalikan na agad ding tinugunan ni Alejandro. Isang buwan ang lumipas at mas gaman ang pagsasama nilang dalawa. Mas naging open sila sa isa't isa. Ang kinji mo. Natatawang reklamo na Celeste sa asawa. Nasa kwarto silang dalawa at nanunood ng movie habang si Alejandro naman ay nakayapos sa bewang ng asawa habang nakahiga ang ulo nito sa mga hita niya at nakaharap ang mukha sa tiyan niya. Sa kanilang dalawa ay siya lang talaga ang nanunood. Na-miss kita. Parang batang ungot sa kanya ni Alejandro. Natawa naman siya. Si daddy kasi love. Reklamo nito sa kanya na mas kinatawa pa niya. Sa loob lang ng isang buwan nakita agad ni Isabela ang clingy at malambing na side ng asawa niya. Ano namang kasalanan ni daddy sayo? Tanong niya habang nakafocus sa pinapanood na movie. Close Isabela sa mga magulang ni Alejandro kaya super thankful din siya sa mga ito. 3 days pa naman ako last time sa Dubai, sinadya talaga niya love. Reklamo ni Alejandro sa kanya. Napailing naman siya dahil parang bata kung magreklamo sa kanya ang asawa. Work mo yun, sabi niya rito at nilero ang buhok nito. Kahit na huwag na lang mag-work kung ilalayo ako sayo. Natawa naman si Isabela sa sinabi ng asawa. Oo na, yun na lang ang sinabi niya. Love, tawag ni Alejandro sa kanya kaya nilinggan niya ito. Nakatingin na ito sa kanya ngayon. HM, sagot niya. Thank you for marrying me. Malambing na sabi ni Alejandro sa kanya. Ngumiti naman si Isabela sa asawa at hinalikan nito sa labi. Thank you for choosing me love. Nakangiti niyang sabi kay Alejandro. Kinabukasan ay nagising silang mag-asawa dahil sa sunod-sunod na katok sa pintuan nilang dalawa. Agad tumayo sa pagkakahiga si Isabela at binuksan ang pinto. Ganoon na lang ang gulat ni Isabela nang makita ang ina ni Alejandro. Ma'am, bakit po? Inaantok niyang tanong. Nasan si Alejandro? Seryoso na tanong sa kanya. Gising na rin po.
Mag-aayos lang po kami. Okay, iyan nyo mag-ayos. May nag-aantay sa baba, utos ng ina ni Alejandro at pumiti sa kanya. Akmang sisiran na ni Isabela ang pinto nang biglang hawakan ng ina ni Alejandro ang kamay niya. Isabela, gusto kita para sa anak ko, nakangiti nitong sabi sa kanya na ikinangiti niya. Pagkatapos nilang mag-ayos na mag-asawa, hawak kamay silang bumaba. Agad namang nagtaka si Isabela nang makita ang kapatid at magulang ni Alejandro, ngunit mas nagtaka siya sa hindi pamilyar na babae. May kasama ito na sa tingin niya ay magulang nito. Gulat niyang nilinggan ang magkahawak kamay nila ni Alejandro nang mas humigpit ang hawak ng asawa roon, para bang takot itong bumitaw. Good morning po, magalang na bati ni Isabela. Ngumiti naman agad sa kanya ang kapatid ni Alejandro pati na rin ang daddy nito. Umupo silang mag-asawa sa tabi ng mga magulang ni Alejandro, nakaharap sa mga taong hindi pamilyar para kay Isabela. Who is she? Tanong ng babae. My wife, si Alejandro ang sumagot sa babae. What the hell are you doing here? Gulat na nilinggan ni Isabela ang asawa dahil sa sinabi nito. Huwag mong pagsalitaan ang anak ko, sigaw ng ama ng babae. Gulong-gulo naman si Isabela sa nangyayari. Ma'am, sino po sila? Bulong niyang tanong sa mommy ni Alejandro. Yan yung bride ni Alejandro na hindi sumipot. Ewan ko ba sa impact ng babae na yan, ang kapal na mukha nang bumalik dito, buntis pa nang bumalik, halata sa boses ng ina ni Alejandro ang pagkapikan. Napatingin si Isabela sa tiyan ng babae, medyo malaki na ang pagkabilog noon. Yung Catalina po, bulong na tanong ni Isabela. Tumungo naman sa kanya ang mommy ni Alejandro. Naikwento na ni Alejandro sa kanya si Catalina ngunit hindi siya pamilyar sa mukha nito. Can you please directly say what you guys want to say? Ang ate ni Alejandro ang nagsalita. Umirap ito sa hangin. We're busy person, besides matagal nang putol ang connections natin, dagdag pa nitong sabi. Napakayabang mo, ang ina ni Catalina ang nagsalita. Sino ka para pagsalitaan ang anak ko ha? Galit na sigaw ng mama ni Alejandro. Sumasakit bigla ang ulo ni Isabela sa naririnig. Love, ano bang meron? Bulong niyang tanong sa asawa na nakahawak pa rin sa kamay niya. I don't know love, sagot ni Alejandro na halatang naguguluhan din. I'm pregnant, sinabi ni Catalina ang nagsalita dahilan upang matahimik ang paligid. Halata nga, laki ng tiyan mo eh, ang ate ni Alejandro ang sumagot dito. Kung pwede lang itong manakit ay baka kanina pa ito nanakit sa inis na nararamdaman, daang ama na kayukong sabi ni Catalina. Ang lahat ay natigilan tila nabingi si Isabela sa narinig, hindi niya alam kung ano ang i-react o sasabihin niya. Ang sabi ni Alejandro sa kanya ay walang relasyon sila ni Catalina noong bumalik ito, sadyang friends na lang kaya hindi maisip ni Isabela kung paano ito nabuntis ng asawa niya. 6 na buwan na silang magkasama ni Alejandro at hindi niya alam kung ilang buwan na ang nasa tiyan ng babaeng nasa harapan niya ngayon. The fuck? Sigaw ni Alejandro, halata ang galit. Pinagsasabi mo, baliw ka ba? Galit na dagdag ni Alejandro. Pinakiramdaman ni Celesta ang sarili, ramdam niya ang pagkirot ng puso niya, mabilis nag-init ang gilid ng mga mata niya, nang hihina siya sa narinig. Wala akong anak sayo, sigaw pa ni Alejandro. Alejandro, maniwala ka. Ikaw ang ama ng batang to, balik na sigaw ni Catalina. Naiiyak na si Isabela sa naririnig, kung si Alejandro nga ang ama ng bata ay ayaw niyang makasira ng kinabukasan ng bata, hindi niya matanggap na sasaktan siya sa nalalaman. Dahan-dahan na tumayo si Isabela sa pagkakaupo at humiwalay sa pagkakahawak sa asawa, agad siyang tinignan ni Alejandro na puno ng pag-aalala, mabilis itong tumayo at muling hinawakan ang mga kamay niya. Look love, walang totoo sa sinasabi niya. Walang nangyari sa aming dalawa. Please trust me. Aligagang paliwanag ni Alejandro sa kanya. Ngunit umiling si Isabela, hindi niya napigilan ang sariling hindi na umiyak. I'm sorry, umiiyak na sabi ni Isabela sa asawa at marahan na inalis ang pagkakahawak nito sa kamay niya. Hindi ko alam kung kaya kong maniwala. Alejandro please ayusin mo muna ang mayon sa inyong dalawa. Umiiyak niya utos dito at tumakbo na paakyat sa kwarto nilang mag-asawa. Laking pasalamat na Isabela na wala ang kapatid niya sa bahay nilang mag-asawa, napasok na ito at may apartment na ito malapit sa university na pinapasukan nito. Pasalamat na rin talaga sa Isabela dahil ayaw niyang mag-alala pa ang kapatid sa kanya. Marahan na inililigpit ni Isabela ang ibang damit niya, hindi niya kayang magstay ngayon sa asawa niya,
Mayroong parte sa kanyang gusto maniwala sa sinasabi ni Alejandro ngunit hindi niya rin maiwasang magduda lalo na at alam niyang si Natasha naman talaga ang dapat na asawa nito. Love, what are you doing? Galit na sigaw ni Alejandro sa kanya, ngunit ramdam pa rin ang pagpipigil sa sigaw nito, agad nitong hinamblot sa kanya ang bag niya. Bakit ka nag-iimpake? Naniniwala ka ba sa sinasabi niya? Tanong ni Alejandro sa kanya. Nag-iwas ng tingin si Isabela, umiiyak pa rin. Gulong-gulo siya ngayon, ang nasa utak niya ngayon ay ang kalagayan ng bata na nasa sinapupunan ni Catalina. Ang isipin na si Alejandro ang ama nito ay masakit na para sa kanya, ngunit mas masakit para sa kanya kung lalaki ang bata na walang ama dahil kasal na si Alejandro sa kanya. Love, maniwala ka naman sa akin, nagmamakaawang sabi ni Alejandro sa kanya. Please, ikaw ang mahal ko, huwag mo akong iwan. Dahan-daang lumuhad si Alejandro habang nakayakap sa bewang niya, dahil doon mas napahagulgol si Isabela sa pag-iyak. Please give me 1 week, aayusin ko to lahat. Maniwala ka sa akin, hindi ko anak ang batang yun. 1 week please love, pagmamakaawa ni Alejandro sa kanya. Rinig ni Isabela ang pag-iyak ng asawa dahilan upang mas kumirat ang puso niya. Never niya pang nakitang umiyak si Alejandro ngayon pa lang kaya't ganoon na lang kasakit para sa kanyang makitang asawa na umiiyak. Sige, umiiyak na sabi ni Isabela sa asawa at tinignan ito, hiniwakan niya ang magkabila ang pisngi ng asawa na umiiyak din. 1 week Alejandro, 1 week, pero kay GY muna ako tutuloy, 1 week kung hindi mo mapatunayan na hindi iyo ang bata. I'm sorry, hindi ko kayang sirain ang kinabukasan ng bata Alejandro, lumaki akong walang magulang, ayokong maranasan niya yon. Umiiyak na sabi ni Isabela sa asawa. 1 week ayusin mo ang lahat. Utos niya rito at marahan na inalis ang pagkakayakap ni Alejandro sa bewang niya. 5 araw na ang lumipas simula nang umalis Isabela sa bahay nila, hindi niya na alam ang mga nangyayari, wala rin siyang kontak ngayon sa asawa habang ang kapatid niya ay wala pa ring alam. Kakabaliw ang buhay mo, napalingon si Isabela sa kaibigan na mas stress pa yata sa kanya. Bamantong hininga naman si Isabela at humiga sa sofa. Nagpako rin yung ex-bride niyang si Alejandro bumalik malaki ng tiyan tapos siya naman hindi samipot sa kasal tapos lakas bumalik dito para ay pa ako kay Dev ang bata, gigil na sabi ni Giza. Hindi ko na rin talaga alam, malungkot na sabi ni Isabela. Miss na niya ang asawa niya, ngunit wala siyang magagawa, 2 araw na lang at oras na wala pa rin si Dee at hindi pa nito naayos ang lahat, makikipaghiwalay na siya. Ano bang plano mo? Tanong ni Sofia sa kanya. Naawa ako sa bata Giza, sabi niya, ayoko siyang lumaki ni walang ama. Tila naguluhan ang kaibigan sa kanya, bamantong hininga si Isabela at tumayo mula sa pagkakahiga, hihiwalayin ko si Alejandro para sa bata. Ibang taba putol ni Giza sa kanya, tinig na naman siya nitong halatang hindi makapaniwala sa narinig. Hindi ba sa siyong co-parenting in case si Div nang ang aba, masigaw pa nito sa kanya, baliw na pailing naman si Isabela, akmang magsasalita sana siya nang maramdaman niyang parang bumabaliktad ang sikmura niya, agad siyang tumakbo sa banyo at sa mukha roon nakailang suka pa siya ngunit walang gaanong nalabas, pakiramdam niya ay nanghina sa bigla. Isabela, ilang araw ka nagsusuka? Pa-check up na kaya tayo? Nag-aalalang sabi ni Giza sa kanya, ngunit umiling siya bilang sagot. Baka sa kinain ko lang, sabi ni Isabela at naghilamos. Diyos ko, nababaliw ako sa'yo, stress sa sigaw ni Giza. Hindi naman ito pinansin ni Isabela at bumalik sa pagkakaupo sa sala. Masama naman siyang tinignan ni Giza kaya kabado niyang tinignan din ito. Bakit? Kabado niyang tanong. Uma ka nga sa akin, buntis ka ba? Seryosong tanong ni Sofia sa kanya. Hindi naman agad nakasagot si Isabela. Lately ay nagke-crave siya sa mga pagkain at panay ang morning sickness niya, hindi pa rin siya dinadatnan at hindi naman sila gumagamit ng proteksyon kapag ginagawa nila ang bagay na yun. Sunod-sunod na lumunok si Isabela at naiiyak na tinignan ang kaibigan niya. Buntis nga yata ako, naiiyak niyang sabi at napahawak sa sinapupunan niya. Huling araw na ibinigay ni Celeste kay Alejandro, kanina pa siya naghihintay sa bahay ni Giza. Alam naman ni Alejandro na nandito lang siya, wala ang kaibigan niya dahil may trabaho habang siya ay mag-isa at hinihintay ang pagdating ng asawa niya. Tumawag ito kanina at sinabing pupuntahan siya nito, agad namang pumayag si Celestia at umaasang sana magandang balita ang dala ng asawa niya. Nang may kumatok ay agad tumayo sa pagkakaupo si Isabela at naglakad sa pinto, nang buksan niya iyon ay agad bumungad sa kanya ang mukha ng asawa,
halatang puyat at pagod na pagod. Agad na masa ang mata ni Alejandro at niyakap siya, sobrang higpit ng yakap nito sa kanya, marahan ding niyakap ni Isabela ang braso ng asawa. I miss you so much, nangungulila na sabi ni Alejandro sa kanya. Finally makakasama na ulit kita. Laking gulat ni Isabela marinig niya ang maliit na hikbi ng asawa. Agad niyang isinara ang pinto at hinayla si Alejandro papasok. Anong nangyari saw? Nag-aalalang tanong ni Isabela sa asawa. Sinuri niya ng maayos ang mukha nito. Bakit ganito ka Alejandro naman Naiinis niyang sabi. Hindi ako makatulog kapag wala ka sa tabi ko. I keep thinking about you love. Takot akong baka iwan mo na talaga ko. Pag-amin ni Alejandro sa kanya habang mahigpit na hawak nito ang mga kamay niya. Love, hindi ako ang ama ng bata, baliw ng babaeng yun. She's pregnant with her ex-blockmate tapos sa akin niya ipapa akong bata dahil kasal pala yung nakabuntis sa kanya, maliwanag ni Alejandro sa kanya, agad na pangiti si Isabela sa narinig. Sabi ko naman saw hindi ako ang amo ng bata, never may nangyari sa amin. Noong tinanong ko siya kung paano niya nasabi na sa akin ang bata ay ang sabi niya ako lang daw ang nakagalaw sa kanya, which is hindi totoo, never may nangyari sa aming dalawa even when I'm drunk tuloy-tuloy na paliwanag ni Alejandro sa kanya. It's okay naniniwala na ako, I'm sorry kung hindi ako nagtiwala basta saw, paghingi ng paumanhin na lest sa asawa, ngumiti naman sa kanya si Alejandro. It's fine, at least ngayon I already proved myself to you na ikaw lang talaga. Please don't leave me again, nagmamakaawang sabi ni Alejandro sa kanya. Tumungo naman si Isabela at yamakap sa asawa, agad din namang niyakap ng mahigpit ni Alejandro ang asawa sobrang miss na miss nila ang isa't isa lalo na sa Isabela na pinaglilihian ng asawa, hindi niya mabilang kung ilang araw siyang umiyak dahil gusto niyang tatabi ang asawa matulog sa tuwing susubukan naman ni Gray tawagan si Alejandro ay pinipigilan niya dahil hindi pa nga sila talaga ayos. Love. Tawag pansin ni Alejandro sa kanya habang magkayakap silang dalawa, let's get married again please this time you're my truly and one and only bride gusto ko ikaw ang magdedesisyon sa itsura ng kasal natin, yaya ni sa kanya. Marahang humiwalay si sa asawa at may kinuha ito sa bulsa mabilis na umawang ang labi ni Isabela makita ang ginto na singsing doon na may mga maliliit na kumikinang. Will you me again? Nakangiting tanong ni sa kanya. Marahan na tumungo si Celestia at agad namang isinuot ni Alejandro ang singsing sa kamay niya. Mabilis na hinalikan ni Alejandro ang asawa na puno ng pagmamahal at pangungulila. I love you so much, please don't leave me again, sabi ni Alejandro pagkalayo ng labi nila sa isa't isa. Ngumiti naman si Isabela sa asawa. Mahal na mahal din kita, hindi ka namin iiwan pangako, emosyonal na sabi ni Isabela, ngunit agad na kumunat ang noon ni Alejandro sa narinig. Kami, pikan niyang tanong tumungo-tungo naman si Isabela habang naiiyak, buntis ako love, buong damdamin niyang pag-amin. Agad laki ang mata ni Alejandro sa gulat at mabilis na niyakap ang asawa. I love you so much talaga, thank you so much love, tuwang-tuwa na sabi ni Alejandro habang yakap-yakap siya, nakangiting gumanti ng yakap si Isabela sa asawa. This time yakap nila ang isa't isa puno ng pagmamahal at pagtitiwala. Sa huli ikinasal silang muling dalawa at nagkaroon ng kambal na anak. Wakas.